Eto daw si Bato de la Rosa, nagsalita na. 'Di ba kahapon mga kababayan, bakit nyo ba naman kasi sinasabi na iniwan si Digong? Bakit nyo ba naman kasi sinasabi na tinalikuran na si dating Pangulong Duterte at nagtago na etong si Senator Bato? So ngayon mga kababayan, basahin po natin etong nakita nating balita galing po sa sa News 5. Ikini-credit po natin sa kanila yan. So sabi dito mga kababayan, magpapa-aresto ako pag may arrest warrant na. Yan po yung sabi ni Senator Bato de la Rosa. Ito daw, handa si Senator Bato de la Rosa na magpa-aresto kapag may lumabas ng arrest warrant mula po sa International Criminal Court. Kaugnay ito ng investigasyon ng ICC sa posibleng crimes against humanity sa ilalim ng madugong pakikipaglaban po nila sa ipinagbabawal na bato na campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, itinuturing niya itong purpose para maalagaan doon ito daw pong si Duterte. So ibig sabihin, kapag dumating na po yung arrest warrant ni dating ni Senator Bato, sasama na po siya ng matiwasay. Isusuko niya yung kanyang sarili para maalagaan at mabantayan daw po etong si dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang tanong natin mga kababayan, paano kaya yung binitawang salita ni Senator Robin Padilla? Toto pa rin kaya niya yon? Sasamahan niya kaya etong si Senator Bato? Magpapa-aresto po kaya siya mga kababayan sa Interpol sa bisa ng warrant of arrest ng ICC? Kung sakali na arestuhin itong si Senator Bato, handa ba si Robin Padilla na ipresenta yung kanyang sarili para samahan ito pong si Senator Bato? Kasi, di ba kung matatandaan nyo, nung hindi pa dumadating eto mga ganitong klase ng pangyayari, maliwanag naman po na binibitawan ni Senator Bato, ni Senator Robin Padilla yung kanyang pananaw ukol po dito at sinabi niya na sasamahan niya daw etong si Senator Bato. Ngayon, ang tanong natin, kaya banto pa rin yan ni Senator Robin Padilla? So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong nakita po natin mga balita kaugnay po ng mga statement na inilabas ni dating ni Senator Bato de la Rosa, and then yung patungkol din po mga kababayan dito kay dating Pangulong Duterte. So i-play na po natin. Galing po ito sa UNTV. Magandang gabi, Asher. May impormasyon na ba sa ngayon kung nasaan na si dating Pangulong Duterte at kailan inaasahang mararating siya sa The Hague? Magandang gabi naman, June. Nakaalis na sa Dubai, United Arab Emirates ang eroplanong sinasakyan ni former President Rodrigo Duterte. Batay sa isang online flight tracker, lumipad muli ang chartered flight ng dating Pangulo alas 3:58 ng hapon kanina, oras yan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay papunta na ito sa The Hague, Netherlands, kung saan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Pasado alas 11 kagabi nang lumipad ang chartered flight ng isinakay si dating Pangulong Duterte para dalhin sa The Hague, kung saan haharap siya sa ICC para sa kanyang paglilitis. Lumapag ang jet nito sa Dubai, United Arab Emirates kaninang alas 8:04 ng umaga sa Pilipinas, batay sa online flight tracker. Nag-layover ang aeroplano sa Dubai para mag-refuel bago bumiyahe diretso na sa The Hague. Batay sa larawan at videos na ibinahagi ni Senador Christopher Bongo, makikita ang dating Pangulo sa loob ng eroplano kasama si former Executive Secretary Attorney Salvador Medjaldia. Sa social media post naman ng anak na si Veronica Kitty Duterte, kinwestiyon nito ang umano'y pagbibigay ng isang sandwich lamang sa ama sa loob. Tingnan nyo mga kababayan, pinapalabas kasi nila dito na naharas daw itong si Kitty Duterte. Pinakita pa yung butas na damit mga kababayan. Malay ba natin kung binutas lang niya yung damit niya mga kababayan? Pero kung talagang naharas siya, edi magdemanda siya doon sa mga pulis na nangharas po sa kanya. Ganun lamang naman kasimple yan mga kababayan, kung talagang hinaras siya. Loob anya ng 8 oras na flight. Ngunit sa isang video post, makikita na kumakain ng kanin ang dating Pangulo sa loob ng eroplano. Nagpakita rin si Kitty ng isang larawan ng kanyang nasirang damit na anya'y bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana
ay nagbibigay ng proteksyon sa ating bayan. Oh. Samantala, naglabas na ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng posibleng paglalabas din ng ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Aniya, kung lahat ng mga legal na remedyo ay nagawa na at wala pa rin silang makuhang hustisya, ay hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang pamilya. Sabi dito, grabe ka naman magsalita. Hindi kasi mga kababayan, ng sa akin kasi ang pananaw ko kasi dyan, kung naharas siya ng ating mga law enforcer, idemanda niya yung mga nangharas po sa kanya. Ganun lang kasimple mga kababayan. Ano pa, pinopost niya social media. Malay ba natin mga kababayan kung siya lang yung sumira ng damit niya? And then mga kababayan, kung talagang pakiramdam niya na naharas siya, o di magdemanda siya, doon po sa mga, idemanda niya yung mga law enforcer na nangharas po sa kanya. Sa paghahanap sa kanya ng mga pulis, handaan niya siyang sumama kay Duterte at umaasa siyang pagbibigyan siyang maalagaan din ang dating Pangulo. Kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anyang isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. Alam niyo mga kababayan, ito yung lagi kong isasagot at sasabihin tungkol dyan. Si dating Pangulong Duterte ay prosecutor dati. Alam niya mga kababayan, kung mali yung proseso or kung tama yung proseso, akala nyo ba sasama si dating Pangulong Duterte dyan? Kung mali yung proseso mga kababayan, akala nyo ba basta-basta nila mabibitbit si dating Pangulong Duterte kung mali po yung proseso mga kababayan? Hindi Mismong si dating Pangulong Duterte na nga ang nagsabi sa kanyang asawa, pabulong pa nga, na may warrant of arrest mga kababayan. So kaya sumama ng matiwasay etong si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, dapat do sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, dapat mas bumilib pa nga kayo kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Kasi kesa magkaroon ng kaguluhan, mas pinili po niyang sumama ng matiwasay mga kababayan. Mas pinili niya na sumama ng maayos nang walang nasasaktan. Hindi katulad nung iba na kinakailangan pang humiling ng mga kondisyon sa gobyerno bago sumuko mga kababayan, at kinakailangan pa na magtago sa kanyang templo para lang hindi maaresto, at ginagamit yung mga tao na panangga para masaktan at makapagtago lang siya. Diba mga kababayan? Alam niyo, kung tutusin doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, kaysa magalit po kayo sa gobyerno, magpasalamat na lang kayo kay dating Pangulong Duterte kasi sumuko siya ng maayos at walang nasaktan. Ganun po dapat ang mindset ninyo, hindi yung masyadong dadamdamin ninyo yung mga nangyari. Oo, naiintindihan namin kayo kasi bilang mga taga-suporta masakit nga yan sa inyo. Pero hindi naman porket nasasaktan kayo, gagawin nyo na lahat ng gusto ninyo para lang ibagsak at sirain ang gobyerno ni PBBM. Tandaan po natin, lahat ng bagay ginawa ng presidente para protektahan etong si dating Pangulong Duterte. Pero ang maling ginawa ni dating Pangulong Duterte, hinayaan niyang masira yung dapat na matibay na panangga niya sana. Mga kababayan, sinira nila, binastos nila ng paulit-ulit si Presidente Marcos, lahat ng paninira ibinato na nila mga kababayan, na saglip na anong ginagawa nila? Saglip na tinutulungan nila ang presidente para patakbuhin ng maayos ang Pilipinas. Pero sinira nila si PBBM. Kaya nga napakamaling hakbang ang ginawa ni dating Pangulong Duterte at ng kampo po niya na sirain yung pinakamatibay sana na depensa ni dating Pangulong Duterte hinggil po dito. Alam niya, ipagpatuloy pa natin. May pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng Kita nyo, humihingi kayo ngayon ng legal remedy samantalang yung mga pinatay ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naman kayo nagsasalita. Nasaan tong mga to? Hindi, ito, tanong ko lang naman mga kababayan, nasaan tong mga to noong sunod-sunod? Yung mga biktima mga kababayan na binabawian ng buhay nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nasaan tong mga to tuwing may mga nanay na umiiyak kasi yung kanilang mga anak na inosente ay nadamay? Nasaan ang mga ito? Nagawa bang magsalita ng mga ito at kontrahin yung maling proseso na yon? Hindi mga kababayan. Bakit? Kasi tahimik itong mga ito. Tapos ngayon, magrereklamo kayo sa proseso. May warrant of arrest na nga at binasahan na nga ng Miranda rights etong si dating Pangulong Duterte. At sinasabi din naman ni Atty. Conti mga kababayan na once na na-serve etong warrant of arrest, kailangang dalhin siya
agad-agad doon po sa The Hague. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? Hindi mo nga nabigyan ng hustisya yung 10,000 inaabangan ng mga kababayang Pilipino natin na ipinangako mo tapos ngayon, magsasalita ka dyan at uungkatin mo yung remedies. Yung legal process, yung due process, naibigay na nga lahat-lahat kay dating Pangulong Duterte, lahat ng due process mga kababayan. Kaya nga kita nyo, eto lang yung paliwanag natin dyan, hindi siya sasama dyan kung alam niyang may mali sa procedure mga kababayan na ginawa ng ating mga law enforcement nung inimplement sa kanya yung arrest warrant mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dagdag pa ni Senador Cayetano, ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugan na papabayaan na lang ang inhustisya na nangyayari. So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Hindi kasi siguro naintindihan ni Senator ni Senator Alan Peter Cayetano mga kababayan na yung arrest warrant kasi pinadaan sa Interpol, and then may obligasyon tayo sa Interpol na kailangan po nating gampanan mga kababayan, kasi nga unang-una napakinabangan natin ang Interpol noong mga panahon na hinahabol, hinuhuli etong si Alice Guo at saka po itong si si Arnie Tevez. So may obligasyon tayo na kailangan nating gampanan sa Interpol, and then yung arrest warrant pinadaan sa Interpol, and then humingi sila ng tulong dito sa Pilipinas, so kailangan natin silang tulungan. Inaasahan naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang iba't ibang reaksyon sa pagkakaaresto at pagdadala ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Gayunman, sinabi ni Escudero sa opisyal na pahayag na ang mapayapa at maayos na pagpapatupad ng warrant ng Interpol ay nagpapakita ng pagsunod sa pangako ng bansa sa pandaigdigang kasunduan. Inaasahan naman ng tagapangulo ng Senado na irerespeto ng ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte at sisiguraduhin ang pagbibigay ng angkop o patas na proseso o pagtrato batay sa rules of law. Bagaman natural na demokrasya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan kahit pro-government tayo, sinusuportahan natin ang gobyerno ni PBBM o kahit sino man ang maupong presidente mga kababayan, tandaan niyo palagi ito. Kahit pasabihin natin na ang nakaupong presidente ngayon si former VP Leni, o etong si Yorme, si Isko Moreno, o etong si Ping Lacson mga kababayan, eto pong kaso ni dating Pangulong Duterte, yan po mga kababayan ay 2017 pa. Ibig sabihin, yan po ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ng International Criminal Court. Kung sino mang presidente yung nakaupo ngayon, ganito din po yung mangyayari. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Kahit pasabihin natin na si former VP Leni, si Isko, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao mga kababayan, mangyayari po ito. Ano po, dahil nga po, yan po ay matagal nang nakafile sa International Criminal Court. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin ang debate. At saka mga kababayan kahit vlogger tayo na sumusuporta sa gobyerno, hangad pa rin natin na magkaroon ng due process kay dating Pangulong Duterte, at sana irespeto ng ICC yung karapatan po niya at maabel po sana niya lahat ng due process dun sa gagawing paglilitis ng International Criminal Court. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At hindi
pagkakaunawaan. Hinihimok ng senador ang mga mamamayan ng kahinahunan at respeto Diba? na ipinakita rin ng magkaibang panig kaugnay ng pangyayari. Hinihikayat din ito ang mga kandidato sa midterm elections na huwag gamitin ang issue para sa pagtataguyod ng kanilang kandidatura dahil isaan niya itong seryosong suliranin. June, inaasahang lalapag ang chartered plane ni nalunan si dating Pangulong Duterte sa Rotterdam, The Hague Airport mamayang bandang hating gabi sa oras yan ng Pilipinas. Pagkarating sa The Hague ay inaasahang ididetine din si Duterte sa ICC Detention Center. Kanina lamang ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam sa telepono si Senador Bato de la Rosa at sinabi nito na ang dahilan ng kanyang tila pananahimik sa mga nagdaang araw ay dahil nangangampanya ito sa mga bundok sa Surigao at Mas inuna mo pa yung pangangampanya. Mas inuna pa niya yung pangangampanya kaysa dun sa boss niya. Usan sa mga nagdaang araw. Nakapatay niya ang kanyang telepono para na rin tutukan yung kanilang pag-aasikaso ng petisyon na isinampa nila sa Korte Suprema. Aniya, lalabas pa rin siya para mangampanya at mabubuhay ng normal maliban na lang kung may ilabas na nga ring warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Nakausap niya na rin ang kanyang asawa at sinabi niya na ang kanyang desisyon ay isusumitin nito ang kanyang sarili. Tinitingnan rin ng senador ang paghingi ng tulong kay Pehado mga kababayan, kinakabahan na si Senator Robin Padilla. Bakit mga kababayan? Di ba isusurrender na ang desisyon ni Senator Bato de la Rosa, isusurrender na po yung kanyang sarili. Ibig sabihin mga kababayan, pag sinurrender niya yung kanyang sarili, imposible naman nakakainin ni Senator Robin Padilla yung mga sinabi niya. Marami ang nakapanood no ng mga kababayang Pilipino natin. So ano ang dapat niyang gawin? Kailangan, kung talagang tunay na nagsasabi siya ng totoo, kailangan tuparin mo yung sinabi mo na sasama ka kay Senator Bato de la Rosa at magpapakulong ka din kung sakali na maaresto si Senator Bato. Dapat tuparin mo yun kasi maraming nakapanood nun. Senate President Escudero habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng kanilang petisyon. Bago tumulak papuntang Hong Kong noong Biyernes, sinabi din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nalaman na nila na may warrant of arrest na laban sa kanila, kaya ito na rin yung dahilan na hindi na rin siya tumuloy sa biyahe. At para di ba tapos sasabihin ng mga vlogger ni Digong fake news kami? Ayan maliwanag naman sinasabi dito. Maaga pa lamang po nalaman na ni Senator Bato de la Rosa na may warrant of arrest na po sila. At yun yung dahilan kung bakit hindi siya sumama papuntang Hong Kong at hindi na siya tumuloy. Kasi nga natiktikan niya na teka lang, parang may warrant of arrest na si dating Pangulong Duterte. Siguro hindi na ako sasama dito. Ibig sabihin mga kababayan, yung inisplok natin nung nakaraan na napakaaga pa na sinasabi nung iba na fake news daw tayo, totoo po yun kasi maaga pa lang nakarating na po sa kanila. At siguro mga kababayan yung sinasabi ng Rappler na 2 weeks ago, may nagtimbre na sa mga ito, totoo yun mga kababayan. 2 weeks ago pa lang siguro alam na nila na may warrant of arrest na po sila. Kaya nagiging maingat sila sa mga galaw nila. Kaya nga kung mapapansin nyo, wala sa Hong Kong etong si Senator Bato kasi nga maaga pa lang alam niyang may warrant na po sila. Sa kanya, ito ay isang betrayal o pagtataksil ang ginawa ni President Ferdinand Marcos Jr. dahil nangako niya ang Pangulo sa Senador na hindi ito magpapasok or magpapasakop sa jurisdiksyon ng ICC. Kayo kasi masyado niyong binastos at tinapakan ng pagkatao ng presidente. Alam niyo mga kababayan, hanggang sa huli pinanindigan pa rin ng gobyerno ni PBBM na hindi po sila makikooperate sa ICC. Di ba napakaliwanag naman? Kaya nga kahit anong hingi ng impormasyon ng ICC mga kababayan, dito sa gobyerno ni PBBM hindi po sila nagbibigay. Kung titingnan nyo, matigas yung paninindigan ng presidente na hindi po sila makikooperate sa International Criminal Court. Nagkataon lang talaga na ang Pilipinas ay member pa rin ng Interpol mga kababayan at may obligasyon po tayo. Pero kung hindi na member ang Pilipinas ng Interpol,
maniwala man kayo sa hindi po maaaresto etong si dating Pangulong Duterte. Wala silang jurisdiction dito sa ating bansa. Kaso nga lang ang problema, meron po kasing Interpol. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Kanya rin sinabi na kasinungalingan na humingi sila ng refuge kay Chinese President Xi Jinping noong nagpunta sila sa Hong Kong. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Ituloy na po agad natin mga kababayan itong balitang ito dito sa mas malinaw na balita pa na nakita natin. Para hindi sabihin ng iba na fake news po tayo. Ano po kasi sinasabi ng iba, fake news daw tayo mga kababayan Disundutan na ulit natin ng isa pang balita patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito pong nakita natin sa News 5 na kung saan mga kababayan Nilinaw ni Bato de la Rosa na hindi siya nagtatago. Kumbaga ang dahilan ng kanyang pag-alis talaga at hindi pagsama sa Hong Kong ay dahil nangangampanya po siya mga kababayan sa mga liblib na lugar. So ngayon, naniniwala ba kayo doon na yun talaga yung dahilan lalo na at maaga pa lang, alam na po niya na may warrant of arrest po sila. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Senator Bato de la Rosa, kaugnay sa pag-aresto nagsalita na si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng senador. Sabi dito, wait lang, basahin natin yung kay Victor Manuel. Ano yan? Nahingi ng asylum kay Xi Jinping. Di binigyan kasi traitor daw. Hindi, pagkakaalam ko kaya hindi binigyan kasi ang China member ng Interpol. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan Tapos nakikita nila na medyo mahina na ito pong kampo ni dating Pangulong Duterte. Ito nga yung pinakamasakit. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ito yung pinakamasakit dito. Umasa sila sa pangako ng China. Inasahan nila na didepensahan sila at susuportahan sila ng China sa labang ito. Pero hindi nila alam na inilaglag po sila sa huli. Alam nyo mga kababayan, hindi ko nga maintindihan doon sa ibang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte kung bakit sinasabi nilang tinraidor ni PBBM, eto pong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan po natin, mas matindi yung ginawa ng China kina dating Pangulong Duterte. Hindi man lang sila sinuportahan, bagkos naglabas lang ng konting babala at pagkabahala laban po sa International Criminal Court. Pero yung sinasabi mga kababayan na sana po protektahan sila, hindi po nangyari yon. Kasi nga parang ang dating di umano, pakitama na lamang po ko, tinabla ng China. Di umano mga kababayan, hindi ko sinasabing totoo, hindi ko din sinasabing hindi. Di umano, parang tinabla ng China, ito pong sinadating Pangulong Duterte. Kaya nga mahirap mga kababayan na umasa sa pangako ng China. Bukod sa may pagnanais sila, nalihim na pagnanais sa teritoryo po natin, hindi nila tinutupad yung kanilang pangako, mga kababayan, kung meron man. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na hindi siya nagtatago. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños, exclusive. O Mayan, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Nakausap ko si Senator Bato de la Rosa bandang alas 5:30 ngayong hapon. Tinawagan ko siya at sumagot siya sa ating tawag. Una, nagpaliwanag siya sa atin. Bakit nga ba hindi siya makontak in the past days, specifically kahapon, kaya i-reach yung kanyang phone? Sabi niya, hindi dahil nagtatago siya. Nagpatay talaga siya ng telepono dahil siya pala ang naatasan na umasikaso ng motion for certiorari na inihain sa Korte Suprema. Oras na nalaman nila nitong weekend na meron ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte, ay nagpaiwan siya. Kasama pala siya dapat dun sa flight papuntang Hong Kong. Pero sabi niya, maiwan na siya para makipag-coordinate siya dun sa mga lawyers. Yun kaya yung dahilan? Senator Bato, yun po ba talaga ang dahilan? Madaliin at matapos itong mahabang petisyon na ito at maihain nga kahapon itong nasabing petisyon na ito, Cheryl. At ang sinasabi niya, hindi siya nagtatago. Sa katunayan, nasa may Mindanao area daw siya at katatapos lamang niya na mangampanya sa may bandang Surigao. Grabe no? Ano, nakauhanan mo ba? Samantalang si Bongo, mga kababayan, talagang nagpasapit ng gabi. Sa mahintay lamang, masilayan lamang etong si dating Pangulong Duterte. Samantalang si Senator Bato de la Rosa, di umano mas inuna pa yung pangangampanya kaysa suportahan at salubungin etong si dating Pangulong Duterte. Gaano naman katindi kaya yan?
mga kababayan, gaano katindi yung ganyang klase ng pangyayari. Kaya nga kung makikita ninyo, sa post ni Ramon Tulfo, hinahanap niya si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga, sa ganong klase ng sitwasyon, mas makikilala ninyo at makikita ninyo ang kaibigan na handa kayong salubungin at handa kayong depensahan at ipaglaban sa ganong klaseng sitwasyon. Kaso ang problema, wala si Senator Bato at eto pa yung mababalitaan natin na mas inuna pa niya yung pangangampanya. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Anong reaksyon, Mayan, si Senator Bato sa naging desisyon ng Korte Suprema? Ang sinasabi naman nila, meron pa namang pagkakataon na sumagot. So hoping pa sila na hindi basta dito natatapos yung sa junking o yung at least yung hindi pagbibigay ng TRO. Pero ang sinasabi nga niya, awang-awa siya doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Tila daw ba excited itong Philippine government na isurrender si Pangulong Duterte sa foreign entity. At ang sinasabi pa niya, flimsy excuse daw flimsy excuse on the part of President Bongbong Marcos na sinabi nito na meron tayong responsibilidad na makipagtulungan sa Interpol. Sabi ni Senator Bato, kung tutuusin, pwede daw ni-reject yun ni Pangulong Bongbong Marcos para daw sana hindi napaaresto itong si Duterte. Kaya ang sinasabi niya, kung sakasakali, wala siyang impormasyon, Cheryl, kung meron na bang warrant of arrest para sa kanya. Akala nga raw nila nitong Sabado yung warrant ay para sa kay Duterte at para sa kanya. But mukhang lumalabas kay dating Pangulong Duterte lang. Pero kung sakali daw na lumabas yung warrant, handa raw siyang magpa-aresto. At hindi nga raw siya nagtatago. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. May karagdagang detalye si Mayan Los Baños. Wait na, sabi dito, mga guys, umalis na kayo sa live na to. Kasi nagpapadami ng viewers at comment para magkapera yan. Wag nyo patulan, vlogger na to. Akala ko ba, sabi ninyo, yung mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM ay mga walang nanonood? Bakit ngayon? Bakit ngayon ang gagalaiti kayo sa akin? Alam nyo, yung sinasabi kasi natin dito, totoo yun. Kasi unang-una, magaling na abogado, sinasabi nila, magaling na abogado si dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, sasama kaya siya kung hindi po legal, mga kababayan, yung ginawa na pag-implement ng warrant of arrest sa kanya? Kayo na mag-isip. Kayo na po mag-isip, mga kababayan. Sa tingin niyo sasama siya? Napakagaling niyang abogado. Dati pa siyang prosecutor. At higit sa lahat, naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas. At saka diba sinasabi nyo, Chinese, ano ba yun? Yung chess master. Di ba mga kababayan sinasabi nila, chess master etong si dating Pangulong Duterte. Kung chess master, mga kababayan, kung alam niyang hindi pala totoo yung mga warrant of arrest, bakit siya sumama? Di ba ganun lang naman kasimple? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kaugnay sa panayam niya kay Senator Bato de la Rosa. May hiniling daw si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Cheese Escudero. Ano raw yon? Yan! Hi Cheryl, balak kausapin ni Senator Bato de la Rosa sa Senate President Cheese Escudero para hilingin na kung pwede, sakaling lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC, ay wag muna siyang isurrender ng liderato ng Senado. Lalo na kung may sesyon itong Senado. Kasi may common courtesy yan Cheryl, at may precedent yan sa mga nakaraan. For example, nung time ni si Senator Bato de la Rosa hihingi ng tulong pala kay Senate President Cheese Escudero para protektahan siya. Ayan maliwanag naman sinasabi dito, mga kababayan. Kakausapin niya si SP para kung sakasakaling lumabas daw yung arrest warrant, wag siyang isurrender ng Senado, mga kababayan. So ibig sabihin, kaya kakausapin niya si Cheese Escudero dahil hihingi siya ng proteksyon, mga kababayan, mula sa Senado. Ito nga yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kababayan. Pumili kayo ng mga kandidato na hindi gagamitin yung kapangyarihan para isalba yung kanyang sarili. Bagkus, dapat gagamitin yung kanyang kapangyarihan bilang isang senador para paglingkuran ng tapat at tama ang mga kababayang Pilipino po natin. Kasi pag interest nila o ng kaalyado nila yung pinag-uusapan, talagang gagamitin nila yan para idepensa yung kanyang sarili. Akala ko ba willing ka na mag-surrender para maalagaan mo etong si dating Pangulong Duterte? Ba't ngayon kakausapin mo pa si SP para humingi ng proteksyon?
Diba, ipagpatuloy pa natin. Senador Trillanes na pwede sila ditong magstay sa loob ng Senado kapag may nakaumang na pag-aresto at hindi Diba? sila pwedeng pasukin ng mga otoridad. So yun ang sinasabi ni Senator Bato sakaling lumabas yung ICC warrant at merong sesyon ng Senado, baka daw pwedeng dito muna siya tumambay sa loob ng premises ng Senado para hindi siya agad maaresto. Gayunman, idagdag ko na rin, natanong natin siya ano bang mga preparasyon niya for the looming arrest. Sabi niya, nakausap na raw ni Senator Bato ang kanyang pamilya sa kanyang desisyon na isasabit naman niya yung sarili niya, hindi na siya manlalaban kung baga. At ayos naman daw yung pamilya niya sa ganyang desisyon niya, Cheryl. Maaari ba natin? So anong balak niya? Sabi mo nga, ay sinabi na sa'yo ni Senator Bato de la Rosa na haharapin niya itong arrest warrant, di ba? Siguro mayroon ba tayong bahagi ng iyong panayam sa kanya mismo? Kasi ang gulo ng paliwanag mga kababayan eh. Ang gulo ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito sa reporter. Sinasabi ni Senator Bato, handa niyang isurrender yung kanyang sarili. Kahit naman doon sa mismong post niya, sa kanyang social media account, sinasabi po niya na handa niyang isurrender yung kanyang sarili. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit kailangan niya pang humingi ng tulong kay SP para protektahan siya ng Senado para hindi siya maaresto? Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Oo, meron dahil dun sa kanyang interview, nagtagal yan ng 15 minutes at ang sinasabi niya talaga, ready naman siya na magpa-aresto kung sakasakali. Bagamat diba? Sinasabi niya, Cheryl, dati, no, alam mo yan, sa mga previous reports natin, sinasabi niya, hindi siya naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pero dahil sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, sabi niya, mukhang nagbago na yung paniwala niyang yun at ready na siyang magpa-aresto. At ang primary na reason niya, kaya daw willing siyang magpa-aresto, ay para maalagaan si dating Pangulong Duterte na awang-awa daw siya dahil din sa edad at dun sa kanyang frail health. Narito yung bahagi nung ating conversation with Senator Bato de la Rosa. Wait lang. Ano yung sabi nung taga-suporta ni Digong? Hindi yan, kay puro sabi-sabi lang daw yan. Eto, pakinggan nyo to Eto yung bahagi ng conversation. Any statement on dun sa arrest po ni Pangulong Duterte with his frail health, kanya pong katandaan? Nahawa ko sa ating Pangulo. Sobra, this government is so oppressive. I can join the old man and hopefully makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. If warrant is being served, is to be served, then I'm ready. Para naiyak pa ata. To submit myself to the authorities. Ayan. Nasan yung sabi-sabi? Ayan napakinggan mo naman yung boses. Nasan yung sabi-sabi dyan? Maliwanag naman na si Bato yung nagsasalita. Cheryl, idagdag ko lang yung sinabi ni Senator Bato na vivid sa kanyang memory nga raw yung pangako sa kanya ni Pangulong Marcos na hindi dapat papasukin yung ICC at hindi dapat i-recognize. So ang kanyang sinasabi ay... Alam nyo kasi mga kababayan, eto sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na pinanghahawakan niya yung pangako daw ni PBBM sa kanya na hindi papapasukin ng ICC dito sa ating bansa. Pero ano ba ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo para sirain ang pangalan ng presidente? Nagpatawag ka, nagpaimbestiga ka dun sa PIDEA leaks mo na wala namang nangyari. Umabot pa ng 4 na hearing yon. At ang gusto nyo lang palabasin doon, totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales na gumagamit ng ipinagbabawal na bato ang presidente kahit hindi naman. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, nasayang lang ang pera ng taong bayan kasi ang ending nung PIDEA leaks, wala namang napatunayan sa huli. Mga kababayan, bagkos naniwala lang siya sa sabi-sabi nitong si Jonathan Morales. Kaya nga dapat doon ka humingi ng tulong kay Jonathan Morales kung paano ka madidepensahan at maitatago sa kamay ng Interpol. Di ba mga kababayan? Kasi unang-una, gamit na gamit niya si Jonathan Morales habang sinisira nila di umano eto pong si PBBM doon sa kanyang hearing na PIDEA leaks. Anyway, ngayon magsasalita siya na parang ang dating tinraidor siya, pinagtaksilan siya ng presidente dahil nga nagbago ang pananaw ni PBBM. Samantalang nung panahon na ipinaglalaban kayo ni PBBM, anong ginawa nyo? Sinisira nyo ng paulit-ulit ang imahe ng presidente habang tuwang-tuwa kayo sa mga hearing ninyo at ipinipilit mo na yung yung typewriting na may butas ng puncher ay totoong ebidensya laban sa presidente.
Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Pakiramdam niya, tinraidor siya dahil sa pagpayag na makapasok at maihain yung mga arrest warrant ng ICC dito sa mga sa mga dating opisyal ng gobyerno gaya ni dating Pangulong Duterte. Cheryl? Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Ayan, maliwanag, hindi daw nagtatago si Senator Bato, nangangampanya mga kababayan, tapos handa na daw po mag-surrender, handang isuko yung kanyang sarili para maalagaan na itong si dating Pangulong Duterte na bigla namang nagbago dahil kakausapin si SP para humingi ng proteksyon mula po sa Senado. So mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, sabi ko nga po sa inyo, ang ending ng lahat ng ito, baka magulat na lang tayo isang araw habang nangangampanya di umano. Etong si Senator Bato de la Rosa ay magulat na lamang po siya na pinupusasa na po siya ng ating mga kapulisan sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na ipinadaan dito po sa Interpol. So ngayon, yan po yung naging paliwanag ni Senator Bato de la Rosa kung bakit siya nawala dahil nangangampanya daw po siya at inaayos po niya yung petisyon po nila dito po sa Korte Suprema. So ngayon, comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo at masasabi po ninyo, hingil po dyan.